Kamusta po YouTube? Magandang umaga po, tanghali, at good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga kasama po namin at lagi po namin kakwentuhan. Dito po sa Papong TV, ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago po kayo dito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload. Everyday po tayo naghahatid ng tulong mga kapapong para maabot natin yung mga kaibigan natin na namumblema po sa paksang relasyon. Alam ko po na kayo ay nag-iisip-isip. May mga moments na talagang sabihin na natin nahihirapan tayo dahil hindi natin mawari. Iniisip natin na kung ang ex ba natin ay talagang over na sa atin, talagang totally close book na ba talaga at wala na po ba tayong aasahan. Ngayong araw na to mga utol ay sadya na naman nating hihimayin. Magbibigay na naman po tayo ng mga payo at syempre po mga palatandaan, mga signals na pwede nating makita. At para mabigyan natin ng direction, yun nangyayari sa atin mga kapatid. Sasamahan din po natin ito ng mga solusyon at mga dapat nating ipakita at iparamdam sa kanya. Para talaga namang masilyado na natin at para malaman na natin ang tatahakin nating landas. Importanteng malaman natin ito mga kapapong dahil alam ko po na isa ito sa malaki ang maitutulong sa atin. Pero bago po yan, lagyan natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back po sa lahat. Bago po tayo mag-proceed, gusto ko po muna sanang mag-invite na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page dahil malapit-lapit na po tayo mag-live dito mga utol at syempre po dito po tayo naglalagay ngayon ng mga latest update natin, mga bago at mga sagot po sa mga nagtatanong sa atin sa ating comment section. Sa mga gusto po tayong makapanayam, makausap po sa isang one-on-one coaching, yung ating Papong TV helpline, ay mag-iiwan po tayo ng link sa ibaba para naman po maabot at matulungan ko po kayo mga kapatid. Kung kayo nga po ay nasa sitwasyon kung saan nagkakaroon kayo ng gut feelings, yung instinct natin ay talagang nilalagay tayo dun sa sense of wondering na kung may nararamdaman pa ba or may magagawa pa po ba tayong paraan sa taong mahal natin kapapong. Mahalagang maintindihan at marinig natin ito mga kapatid dahil maaaring nakikita natin to in a negative way. Kadalasan kasi dito ay kabaliktaran, yung opposite po talaga ang nais nilang ipakita o dinidisplay nila. Maaaring ma-misinterpret natin ito at talagang mawalan tayo ng pag-asa in reality. Pero alam naman po natin na madalas dito kapatid ay by purpose, intentional. Kaya nga po ipapaliwanag natin para maintindihan natin kung ano talaga ang maaari pang magawa kung sakaling nakikita natin ang mga ganitong klaseng signals. Mahalagang malaman din natin na intuition mga utol, yung para bang nararamdaman mo, pakiramdam natin ay napakahalaga din. It plays a special role sa mga ganitong oras. Kaya nga po pag sinabing meron kang parang intuition sa isang tao or sa ex sa taong mahal nga po natin, kaya nga po pinaniniwalaan na pagka meron kang pakiramdam, most probably ay totoo ito utol. Dahil alam naman po natin na pagka talagang wala tayong nafe-feel o nakikita o sadya talagang napakalamig at napaka-slupit at napakalayo nga po ng gut feelings na yan, ay totoong baka negative ang result nito mga utol. Kaya ako po ay naniniwala na kung meron ka mga intuition o sabihin nga natin na pakiramdam, ay may tsansa na meron pa. Kaya ko po ine-emphasize ito mga utol dahil kadalasan natural instinct natin pagka out of touch na, ghosting na, ay na-emphasize kagad natin na parang walang-wala na talaga. And most of the time, mga kapatid, in most cases, ay nagkakamali tayo dito ha. Siyempre, at lalong-lalo na po ngayon na ang pinakapayo na nakukuha ng mga ex natin, mga taong mahal natin, ay sadyang dapat silang umiwas, dapat silang mawala, at dapat silang magpalamig. Kaya nga po ito straight ay nagiging negative impact sa atin. Mahalagang maintindihan natin ang mga ganitong video mga utol at paliwanag mga utol para maintindihan natin kung saan tayo nanggagaling at saan siya nanggagaling. Alam natin mga kapatid na pag ang isang tao ay nagmamahal ay napaka-straight nito mga utol. Napakarami pong caring, magagandang bagay, positive things ka makikita. Pero dapat nating maunawaan na pagka kayo nga po ay nasa breakup situation kung saan kayo ay nagbabatuhan sometimes ng mga negative thoughts mga utol, ay maaaring yung love na yan ay hindi po ganun kaganda or kalinaw sa makikita natin. Kaya today ay ipinapaalala ko na yung kabaliktaran ng love ay hindi anger mga utol. Kaya nga po pag may hate,
may tampo tayo nakikita, it doesn't mean na hindi na tayo mahal ng isang tao. Dahil alam naman po natin na ang taong ito, mga utol, na siya po ay nakarelasyon natin. So meaning to say, may mas magagandang bagay siyang naaalala or maaalala po sa atin. Kung halimbawang nakikita natin na sa ngayon siya ay turning the opposite way, mga utol, talagang kabaliktaran ang ipinapakita. Yung tipong nakikita mo or masasabi mo na parang hindi na siya yung taong minahal mo, utol. Isa na rito, mga utol, ay kung alam mo naman na obviously since before ay very concerned po siya sa nararamdaman natin. Pero ngayon ay labis kang pinagseselos, mga utol. Kaliwat kanan ng mga picture, kaliwat kanan ng mga pinapakita niya, posting, uploading, my day, mga utol, na talagang direct na parang sinasaktan ka sa mga orbiters or nangyayari nga po sa kanya, mga utol. Ito po ay isang senyales na siya po ay meron pa ring attachment na nararamdaman. Strong feelings po sa atin, mga kapatid, ay talaga naman pong nandyan. Kasama na dyan, mga kapapong, yung nakikita natin na sobrang aggressive niya, mga kapatid. Kung ano na lang ginagawa natin, simpleng bagay or even wala tayong ginagawa, ay makikita mo yung agresibong approach niya sa inyo. Obviously, mga kapatid, ito ay sign na meron pa rin siyang strong attachment or sabihin na nga pong may nararamdaman nga po sa atin. Ibabalik ko nga po na yung love na ine-expect natin, of course, ay hindi ganon sa makikita mo sa ngayon dahil nga po may mga sensitive part or nasa gitna nga po kayo ng isang breakup, utol. Kaya expected natin na yung love nga na sinasabi ko o yung pagtingin niya na hinahanap-hanap po natin ay hindi magiging maganda ang itsura. Isa pa rin po dyan na hindi po natin pwedeng ibaliwala ay yung parang patuloy kang sinisiraan, let's say, or may mga negative things na laging sinasabi sa'yo. Makausap lang ang kahit sinong kapitbahay, kaibigan mo, kapatid, ay talaga naman pong wala kang maririnig na maganda tungkol sa'yo. Naandyan po, kapatid, yung laging makakarating sa atin na failure at talaga naman pong grabe ang pagsisisi niya sa naging relationship at nararanasan po niya ngayon sa atin. Ito, mga kapatid, ay dapat hindi po tayo mag-overthink at mag-emote at mag-isip ng masama kaagad-agad rather than think positive, mga utol, at talaga naman pong dapat pag-isipan nating mabuti para makaisip po tayo ng clear na paraan kung halimbawang ito nga po ang nangyayari sa kasalukuyan. It's a clear sign po kasi na dahil sa atin ay meron tayo na i-deliver sa kanya something deep, mga kapatid, na talaga naman pong nagre-result sa intense feeling na nararamdaman niya ngayon or ipinapakita nga po niya sa atin. Lagi po kasi natin tatandaan na ang taong sabihin na natin na walang pakialam or walang nararamdaman, mga utol, ay totally talagang stagnant at wala ka rin pong maririnig or let's say makikita sa kanya, mga kapatid. Kahit po ito ay negative na lagi ko nga pong sinasabi ay maaaring maganda rin naman po ang nilalaman. Alam ko, kapatid, na ito ay always my purpose coming from our ex na mag-seek sila ng validation. Sabi ko nga po in my previous vlogs, mga kapatid, ito ay emotional support na kailangan nila, lalong-lalo na nakatulad din po natin, ay sinusurvive at nilalagpasan at nilalabanan din po nila yung situation, problema or breakup, mga utol. Kailangan nila ng emotional support, kaya nga po sila po ay nagpo-provoke paminsan-minsan or let's say talagang minomonitor ka. Importante po ito sa kanila, mga kapatid, which is nagiging pagkakamali naman natin. Dahil ang akala natin ito ay isang positive sign na kailangan na nating tumugon o let's say magparamdam sa kanya, mga utol. Nasa realization point pa lang po ang ating ex pagdating po sa ganito, kaya kung mapapansin natin na kung medyo platonic pa ang kanyang pakikitungo, mga utol, ay dapat hindi po natin ito ma-misinterpret. Ang mga ex natin, kapatid, ay sanay na nilalagay nyo po sila dun sa pedestal. Maaring ang iba ay hindi, pero alam ko naman na kahit papaano ay naiparamdam natin ito. Hahanapin nila ito as a natural instinct ng isang tao kahit nga po nandun tayo sa breakup or let's say ayaw na nila tayong makita. Still, mga kapatid, isa ito sa mamimiss na mga ex natin dahil syempre ito po ay isang satisfaction feeling na naramdaman nila nung kayo pa, mga utol. Kaya nga po maling-mali na binibigay at ipinapakita at ipinaparamdam pa rin po natin ito sa kanila kahit po sa kahit anong paraan, mga utol. Pwede in a reasonable way, pero kung halimbawang alam natin na yun ang hinahanap at support na kailangan ng ex mo, kapatid, bakit mo ibibigay? Now po, kung alam natin na ang ex mo still had feelings for you, kapatid, doesn't mean po na siya po ay manunumbalik na at makikipagrelasyon na nga po sa atin, makikipagmabutihan. Hindi po, utol. Alam naman po natin na yung feelings nandyan, pero may hinahanap pa rin po sila. Positivity ito, mga utol, at hinahanap niya na kung magiging happy pa rin po siya sa atin.
Alam naman po natin na pagka may fun, happiness, energy, positivity, ay talagang magiging inspiring ito para sa mga ex natin. Hanggat hindi po niya ito nakikita mga utol, ay talagang paninindigan niya yung breakup kahit sabihin na natin na siya po ay may pagmamahal pa rin o namimiss tayo mga utol. Mahalagang i-transform pa rin po natin ang ating sarili at talagang ipakita natin sa kanya, i-deliver natin sa kanya yung hinahanap at pwede niyang makita sa atin. Tulad nga po ng mga binanggit ko, inspiration, happiness, positivity, a little bit of challenge mga utol, at syempre po yung energy. Pagkaalam ng ex natin na siya po ay magbe-benefit sa mga bagay na to, sabihin na natin na alam niyang may kahihinatnan at may mga pagbabago or let's say talaga naman pong makakatulong in a sense para sa future niya mga utol, ay siguradong ikaw ang magiging number one list, ay siguradong i-consider niya yung pakikipagbalikan. Magiging madali na ito mga utol dahil kung alam mong may feelings, nagsisik siya ng validation, namimiss ka niya mga utol at talaga naman pong nandun pa rin yung care. Ito na lang po ang mga bagay at kulang na dapat nating patunayan at gawin. Magiging madali ito mga utol kung halimbawang magsisimula din po sa atin ang pagbabago at talaga naman pong hindi na tayo magkukulong at sabihin na nating manghihina sa mga bagay na nangyayari sa atin. Isa na po ako kapatid sa lagi nag-a-advise na kailangan po nating tumindig at kailangan po nating patunayan sa sarili natin at sa ex natin, sa mga taong nakapaligid na tayo po ay may amazing life mga utol. May mga kahihinatnan tayo, may mga inspirasyon tayo, may mga bagay tayo na talagang maaabot natin kahit na tayo po ay nag-iisa lang. Mahalaga ito mga utol dahil ito ang tanging paraan, magiging ultimate way para magbago ang situation natin sa ex natin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin utol yung mga YouTuber na Pilipino at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat.